Pinalayas at ninakawan ang sariling kaanak sa gitna ng unos. Ganyan ang iginanti sa aking mga sakripisyo. Habang sila ay nagpapakasasa sa kasakiman, naiwan akong nakalugmok sa putikan kasama ng aking anak at may sakit na biyenan. Ngunit isang dugo ang estranghero ang iniluwan ng bagyo. Isang lalaking magiging kalasag ko. Ako si Aluna at tapos na akong magmakaawa. Sa pagbangon ko mula sa abo, handa na ba silang tikman ang bagsik ng karma? Walang silbi. Maliban sa pagiging malas na pumatay sa kapatid ko, ano pa ba ang naiambag ng babaeng iyan sa pamamahay na ito? Kaya tama lang na sa akin mapunta ang mga baryang ito. Matanda na ang nanay namin, hindi na niya kailangan ng pera. Kaya ako na ang magtatago nito para hindi waldasin ng biyudang yan. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa likuran ni Aluna. Sa isang madilim na sulok ng kanilang maliit na kusina, nakaupo siya sa isang lumang bangko habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na gasera. Sa kanyang mga kamay ay ang lumang blusa ni Conchita, ang kanyang hipag. Maingat niyang tinatahi ang punit sa balikat ng damit na ito, tinitiis ang pangangawit ng kanyang mga mata at ang panginginig ng kanyang mga daliring sanay sa paghihiwa ng isda. Ginagawa niya ito bilang pagmamahal at pagrespeto sa nag-iisang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Ngunit ang narinig niya mula sa kabilang silid ay sumira sa lahat ng kanyang pagtitiis. Ang karayom na hawak niya ay dumiretso sa kanyang hintuturo. Umusbong ang isang patak ng madilim na dugo, ngunit hindi niya inindi ang hapdi sa kanyang balat. Mas matindi ang pamamanhid na gumagapang sa kanyang dibdib. Nanikip ang kanyang lalamunan na tila may nakabara roon. Ang hawak niyang damit ay nahulog sa kanyang kandungan nang hindi niya namamalayan, kasabay ng panginginig ng kanyang mga balikat na pilit niyang pinipigilan. Wala siyang tinig na mailabas. Ang pinakamasakit na pagdurusa ay ang luhang pumapatak ng walang kalakip na tunog, nag-iiwan ng asido sa kanyang kaluluwa. Bakit ba kahit anong ibigay ko, kahit sarili kong dugo at pawis, ay hindi pa rin sapat para ituring nila akong pamilya? Bumukas ang pintuan ng silid at lumabas si Conchita. Hawak ang maliit na latang-lata na pinaglalagyan ni Aluna ng mga barya mula sa maghapong pagtitinda ng ulam. Natigilan ng hipag nang makita siyang nakatingin dito. Ngunit sa halip na makonsensya, isang mapangutyang ngisi ang gumuhit sa mukha ng matandang dalaga. Ano ang tinitingin-tingin mo diyan? Akala mo ba ninanakawan kita? Taas noong lumapit si Conchita, walang bakas ng hiya sa kanyang mga mata. Utang na loob mo sa pamilya namin na nakatira ka pa sa bahay na ito. Kung hindi dahil sa kapatid ko na nagpakamatay sa trabaho para buhayin kayo, malamang nasa kalye ka na namamalimos. Kaya huwag mo akong titingnan ng ganyan. Akala mo kung sino kang malinis. Ate Conchita, pambili po yan ng gamot ni Nanay Rosa at gatas ni Makisig bukas. Nangihinang pakiusap ni Aluna. Sinusubukang abutin ng lata, ngunit mabilis itong inilayo ng kanyang hipag. Dumapo ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Aluna, nag-iwan ng matinding hapdi at pamumula sa kanyang balat. Ang lakas ng pananakit ay sapat para mapatumba siya sa malamig na sahig na kawayan. Nahilo siya sa kalupitan ng puwersang iyon, habang panliliit ang namayani sa kanyang isipan. Huwag mo akong masagot-sagot, Aluna. Ako ang mas may karapatan sa perang ito. Mag-inarte ka doon sa labas kung gusto mo. Lumabas ka sa ulan para mahimasmasan niyang utak mo at maalala mo kung sino ang nagpapakain sa'yo. Walang awang hinawakan ni Conchita ang braso ni Aluna. Kinaladkad siya patungo sa pintuan at itinulak palabas sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Isinara nito ang pinto at ikinandado mula sa loob. Iniiwan ang gulat na byuda sa dilim. Bumagsak ang mabigat na ulan mula sa kalangitan, bumabayo sa manipis na katawan ni Aluna. Ang malamig na simoy ng hangin ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagtataboy ng sariling pamilya.
Naglakad siya ng walang direksyon sa maputik na daan ng bilihan ng isda, yakap ang sarili, habang ang mga luha niya ay humahalo sa tubig ulan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit tanging panginginig lamang ng kanyang mga labi ang kanyang magawa. Naaalala niya ang mukha ng kanyang anak na natutulog at ang biyenan niyang may sakit. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Habang tinatahak niya ang madilim na eskinita malapit sa lumang bodega, may nadapaan ang kanyang mga paa. Muntik na siyang sumubsob sa putikan. Nang maaninag niya ang nakaharang sa daan, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang lalaki ang nakahandusay sa lupa. Ang kanyang puting polo ay tad-tad ng dumi at may malaking mantsa ng dugo na patuloy na umaagos mula sa kanyang tagiliran, sumasama sa tubig baha. Kahit na binalot ng takot ang kanyang buong pagkatao, nangibabaw ang likas na awa at pagiging ina ni Aluna. Hindi niya maaring iwan ang isang taong nag-aagaw buhay sa gitna ng unos. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang hilahin ang mabigat na katawan ng estranghero patungo sa tuyong bahagi ng bodega. Ang bawat paghatak ay naguubos ng kanyang hininga. Ang kanyang mga braso ay nangangawit, ngunit hindi siya sumuko hanggang sa mailapag niya ang lalaki sa ibabaw ng mga lumang sako. Sa kaunting liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas, nakita niya ang malalim na sugat nito. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Aluna ang nakapatong na lumang kamiseta sa kanyang balikat, ang kaisa-isang damit na naiwan ng kanyang yumaong asawa. Ang damit na nagbibigay sa kanya ng lakas tuwing siya ay pinanghihinaan ng loob. Pinunit niya ito at ginamit upang idiin sa sugat ng lalaki para maampat ang pagdurugo. Isa itong piraso ng kanyang nakaraan na isinasakripisyo niya para sa buhay ng isang estranghero. Habang idinidiin niya ang tela, nahagip ng kanyang paningin ang isang mamahaling relo sa pulso ng lalaki. Ang salamin nito ay basag, ngunit malinaw niyang nakita ang isang kakaibang simbolo. Isang ginintuang agila na nakaukit sa mismong loob ng relo. Sino ang lalaking ito at bakit siya may ganitong klaseng gamit? Biglang gumalaw ang mga daliri ng estranghero. Dumilat ang mga mata nitong kasing dilim ng gabi, naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kalituhan at sakit. Bago pa man makapagsalita si Aluna upang pakalmahin siya, isang malamig at magaspang na kamay ang mahigpit na pumulupot sa kanyang pulso. Ang higpit nito ay nagdulot ng kaba sa dibdib ng byuda. Bahagyang bumukas ang mga namumutlang labi ng lalaki at sa isang boses na halos isang bulong ngunit puno ng pagbabanta at pait, nag-iwan siya ng isang pangalan. Leandro. Matapos bigkasin ang salitang yon, nawalan muli ng malay ang lalaki, bumagsak ang kanyang ulo sa sako. Naiwan si Aluna na nakaluhod. Ang kanyang pulso ay nakakulong pa rin sa malamig na hawak ng estranghero, habang 1,000 katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sino ang lalaking ito? At anong panganib ang dinala niya sa kanyang tahimik at wasak na mundo? Ang lamig na nanunuot sa kanyang pulso mula sa magdamag na ulan ay unti-unting napalitan ng manhid na pakiramdam. Bumukas ang mga mata ng estranghero, sumalubong sa kanya ang isang kinakalawang na bubong na yero na pilit sinasala ang sinag ng umaga. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang sentido. Tila mga matutulis na bagay na ibinabaon sa kanyang bungo sa bawat pagtibok ng kanyang ugat. Pilit niyang inalala kung sino siya, kung paano siya napunta sa masikip at maalikabok na higaan na ito. Ngunit blangko ang kanyang isipan. Ang tanging nakakapit sa dulo ng kanyang dila ay isang maikling pantig, kid. Iyon lamang ang nararamdaman niyang pagkakakilanlan sa gitna ng matinding kalituhan. Pumasok sa maliit na silid si Nanay Rosa, dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw na naglalabas ng manipis na usok. Tiningnan ng matanda ang lalaki, taglay ang mga matang puno ng awa at malalim na pag-unawa. Walang bakas ng panghuhusga sa kanyang kulubot na mukha, tanging dalisay na pananalig. Para sa biyenan ni Aluna,
Ang pag-anod ng dugo ang lalaking ito sa kanilang pintuan sa gitna ng unos ay hindi isang sumpa, kundi isang pagsubok mula sa may kapal upang sukatin ang kanilang habag. Ibinaba ng matanda ang mangkok sa isang lumang bangko at tipid ng ngumiti. Ipinapahiwatig sa kilos na ligtas ang estranghero sa loob ng munting tahanang iyon, kahit na wala silang yaman na maipagmamalaki. Nang makabawi ng kaunting lakas, sinubukan ni Gid na bumangon upang tumulong sa mga gawaing bahay bilang pasasalamat. Nakita niya si Aluna sa tapat ng lababo, abala sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Lumapit siya mula sa likuran upang kunin ang isang basa at madulas na plato. Ngunit nang sinubukan ni Aluna na abutin ang sabon, bahagyang sumagi ang braso nito sa kanyang tagiliran. Isang mabilis at marahas na reaksyon ang kumawala sa katawan ni Gid. Automatikong umigtad ang kanyang kalamnan at sa isang iglap, pinalis ng kanyang kamay ang braso ni Aluna bilang isang malakas na depensa na naging dahilan upang mabitawan ng babae ang hawak na murang plato. Ang babasaging pinggan ay bumagsak sa sahig, nagkadurog-durog sa maraming piraso at nagkalat sa basang semento. Bakit ganoon ang reaksyon ng kanyang katawan? Tila sanay ang kanyang mga kalamnan na laging may nakaabang na panganib mula sa kanyang likuran, tila laging handang lumaban. Nanigas siya sa kinatatayuan, naghihintay ng galit at sigaw mula sa byuda dahil sa kanyang kapabayaan. Ngunit walang pagtataas ng boses na naganap. Tahimik na lumuhod si Aluna. Maingat na pinulot ang mga matutulis na bahagi ng basag na plato gamit ang kanyang mga daliri. Bumaba rin siya upang tumulong. Sa pagitan ng mga basag na piraso, nagtama ang kanilang mga kamay. Napansin ni Gid ang sariling mga palad. Makinis, malinis, at walang anumang bakas ng mabigat na trabaho o paghihirap. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga kamay ni Aluna. Magaspang, puno ng hiwa, at matitigas na kalyo na naging saksi sa walang katapusang paghihirap ng babae para mabuhay. Pasensya na, hindi ko sinasadya. I am really sorry. Mahinang sambit ng lalaki. Baka pilit na paghingi ng tawad dahil sa kanyang kawalan ng silbi at magulong pag-iisip. Itinaas ni Aluna ang kanyang paningin at sa halip na puot, isang malambot at nakakaunawang ngiti ang ibinigay niya. Okay lang yan, Gid. Aksidente lang. Huwag mo nang isipin yon. Ako na ang bahala rito. Ang tinig ng babae ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nangangatog na kaluluwa ng estranghero. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gid ang isang kakaibang kapayapaan na matagal na yatang ninanakaw sa kanyang pagkatao. Ngunit ang panandaliang katahimikan ay marahas na winasak ng isang malakas na paghampas sa manipis na pintuan ng kanilang bahay. Ang kahoy ay yumanig mula sa puwersa ng nagagalit na kamay sa labas. Umalingaw-ngaw ang matinis at naguutos na boses ni Conchita, pilit na pinabubuksan ng pinto upang muling manghingi ng pera at maghasik ng takot. Nanlaki ang mga mata ni Aluna. Binalot siya ng matinding kaba dahil alam niyang kapag nakita ng kanyang malupit na hipag na may itinatago siyang lalaki, gagamitin ito upang tuluyan siyang palayasin at siraan sa buong pantalan. Kahit nanginginig ang mga tuhod, mabilis na itinulak ni Aluna si Gid patungo sa madilim na sulok ng bahay, sa likuran ng mga matataas at inaanay na rumbon ng mga lumang aparador. Nagtama ang kanilang mga paningin sa madilim na espasyong iyon, isang tahimik na kasunduan na walang gagawa ng ingay. Binuksan ni Aluna ang pinto. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang sinasalubong ang nakataas na kilay at nanlilisik na mga mata ni Conchita. Nagtuloy-tuloy ang matandang dalaga sa pagpasok. Iginagala ang kanyang paningin sa bawat sulok ng maliit na bahay. Naghahanap ng anumang maipipintas o mananakaw. Sa kalagitnaan ng mapanlait na pananalita ni Conchita, isang maliit na bulto ang lumabas mula sa silid. Ang 8 taong gulang na si Makisig ay inosenteng naglalakad palapit sa kanyang tiyahin.
Ngunit ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Aluna ay ang hawak ng bata sa kanyang maliit na kamay. Isang itim at matigas na piraso ng plastik na may mantsa ng natuyong dugo ang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ito ang siksik at mabigat na card na nahulog mula sa bulsa ng basang jacket ni Gid kagabi. Ang matulis na kanto ng plastic na card ay nakaumang na ibigay ng bata sa matapang niyang tiyahin habang inosenteng nagtatanong kung kanino ito galing. Bago pa man maabot ni Conchita ang kamay ng bata, isang anino ang mabilis na gumalaw. Sa isang kisap mata, hinablot ni Aluna ang card mula sa pagkakahawak ni Makisig. Ang tibok ng kanyang dibdib ay tila mga kabayong naguunahan, isang karerang walang tunog sa loob ng kanyang katawan. Pilit siyang ngumiti sa kanyang hipag, itinatago ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Naku ate, laruan lang yan ni Makisig na napulot niya sa labas. Madumi anak, huwag mong paglaruan yan. Agad niyang ibinulsa ang matigas na piraso ng plastik. Ang matulis na gilid nito ay tumutusok sa kanyang hita, isang paalala ng panganib na muntik nang mabunyag. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Conchita, pinagsasalit-salit ang mga mata sa pagitan ni Aluna at sa direksyon kung saan nakatago si Gid. Ngunit dahil walang nakitang anumang ebidensya, bumuntong hininga na lamang siya sa pagkainis. Kinuha ang ilang piraso ng tuyo mula sa mesa at lumabas ng bahay ng walang paalam. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan na mas nakabibingi pa kaysa sa kanyang mga panlalait. Kinabukasan, ang laso ng pag-aalinlangan na itinanim ni Conchita ay mabilis na kumalat sa buong pantalan. Ang mga dating palakaibigang naglalako ng isda ay umiiwas ng tingin kapag napapadaan si Aluna. Ang mga mesang dati ay puno ng mga mangingisdang nag-aalmusal sa kanyang turo-turo ay nanatiling walang laman. Naririnig niya ang mga bulungan na parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Ang byuda ni Tomas may kinukupkop na lalaki. Hindi na nahiya sa biyenan. Baka naman kalaguyo na niya yon bago pa mamatay ang asawa. Ang bawat salita ay isang malupit na hagupit sa kanyang pagkatao. Nag-iiwan ng mga latay na hindi nakikita ng mata. Umupo si Aluna sa likod ng kanyang nalalamig na mga paninda, yakap ang kanyang mga tuhod, hinahayaang bumagsak ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim. Mula sa loob ng bahay, nasaksihan ni Gid ang lahat. Hindi niya matagalan na makita ang babaeng nagligtas sa kanya na sinasaktan ng ganoon. Lumabas siya mula sa dilim at sa ilalim ng sikat ng araw, isang kakaibang aura ang bumalot sa kanyang pagkatao. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Sa halip, kinuha niya ang isang malinis na basahan at pinunasan ang mga mesa. Isinuot niya ang isang lumang apron ni Aluna at nagsimulang mag-ayos ng mga pagkain. Ang kanyang mga kilos ay mabilis, organisado at may angking husay na tila ginagawa na niya ito sa buong buhay niya. Natuklasan ni Gid ang isang likas na talento sa pagluluto. Ang simpleng adobong manok ay nabigyan niya ng kakaibang sarap na bumighani sa pang-amoy ng mga dumaraan. Ang kanyang natural na karisma at magalang na pakikitungo ay unti-unting humila sa mga nag-aatubiling customer. Hindi nagtagal, ang mga usisero ay naging mga tapat na suki at ang munting turo-turo ay muling napuno ng buhay at tawanan. Mas masigla pa kaysa dati. Habang pinapanood ni Aluna ang lalaking may blangkong nakaraan na nagliligtas sa kanyang kasalukuyan, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. Gabi na nang matapos ang lahat, ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa mga siwang ng kanilang bubong na yero, gumuguhit ng mga pilak na linya sa sahig. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng gasera, magkatabing nakaupo sina Aluna at Gid sa isang mahabang bangko, binibilang ang mga baryang kanilang pinagbentahan. Ang tunog ng mga kusing na bumabagsak sa lumang latang-lata ang tanging maririnig sa kanilang pagitan. Mabilis ang mga mata ni Gid sa paggrupo ng mga barya
At sa isang sulyap lang, ay kaya na niyang sabihin ang eksaktong halaga, isang kakayahang nagpataka kay Aluna. Sa kanilang pagbibilang, ang kanilang mga kamay ay aksidenteng nagsalubong sa ibabaw ng bunton ng mga barya. Ang init ng palad ni Gid ay tila kuryenteng dumaloy sa nanlalamig na balat ni Aluna. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan, sapat na haba upang maramdaman nila ang pagbilis ng tibok ng kani-kanilang puso. Hindi binawi ni Gid ang kanyang kamay. Sa halip, marahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Aluna na puno ng pag-aalala. Hayaan mo sila, Aluna. Mahinang bulong niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng katiyakan. Ang mahalaga ay ang nakikita ko. At ang nakikita ko ay isang babaeng matapang at may mabuting puso. Itinaas niya ang kanyang libreng kamay at gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan niyang pinunasan ang isang maliit na mantsa ng uling sa pisngi ni Aluna. Ang haplos na yon ay napakalambot, napakadelikado, na nagdulot ng isang kakaibang kilabot sa buong katawan ng byuda. Napapikit siya, ninamnam ang sandaling iyon ng pag-aalaga at pag-unawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Ngunit ang mahiwagang sandali ay biglang pinutol. Isang malakas at marahas na pagkatok sa kanilang pinto ang yumanig sa buong istruktura ng kanilang maliit na bahay. Kasunod nito ang isang naguutos na sigaw mula sa labas. Aluna Santillan, buksan mo ang pinto. Ito ang inyong barangay captain. Mayroon kaming ulat na nagaganap na imoralidad sa loob ng pamamahay na ito. Sa likuran ng kapitan, malinaw na nakita ni Aluna ang nakangising anino ni Conchita. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Isang malakas na pagkatok ang yumanig sa manipis na pintuan, tila gustong wasakin ang katahimikan ng gabi. Bago pa man makakilos si Aluna, umikot ang doorknob. Pumasok si Barangay Captain Mang Tonyo kasama ang 2 pang tanod. Habang sa kanyang likuran ay nakatayo si Conchita. Ang kanyang labi ay nakangisi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galak. Ang hangin ay tila nagbago, naging mabigat, at puno ng panghuhusga. Aluna Santillan, mayroon kaming natanggap na sumbong tungkol sa paggawa ng imoralidad dito sa inyong pamamahay. Malakas na pahayag ni Mang Tonyo, ang kanyang tinig ay pinupuno ang maliit na silid. Hindi maganda sa ating komunidad na mayroon kayong kinukupkop na estranghero, lalo na't kayo ay isang byuda. Anong masasabi mo rito? Kapitan, walang totoo sa paratang na yan. Si Gid po ay isang naligaw na nagkasakit. Pinatuloy ko lang po siya dahil sa awa. Pilit na ipinagtanggol ni Aluna ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig sa gitna ng matatalim na tingin at bulungan mula sa labas ng bahay kung saan nagkukumpulan ang mga usisero. Naku, Kapitan, iyan po ang aking hipag. Napakalandi. Akala mo kung sino ang santo, pero may kinukubli na pala sa ilalim ng aming bubong. Wala po siyang respeto sa yumao kong kapatid, sigaw ni Conchita, dagdag pa sa pagpapalala ng sitwasyon. Ang bawat salita ni Conchita ay tila mga bato na ibinabato kay Aluna. Unti-unting pinupunit ang kanyang dignidad. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang marahang lumabas mula sa likuran ni Aluna. Si Gid. Ang kanyang presensya ay tila isang matinding alon na humawi sa nagkukumpulan. Ang dating payak na mukha ay ngayoy binalutan ng isang hindi maipaliwanag na aura. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kalituhan, ay ngayoy matalim na tila may kakayahang tumagos sa pinakaloob ng sino mang titingin. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang payak na galaw na nagpatahimik sa ingay ng mga tao. May problema ba kayo sa pagtulong sa kapwa? Tanong ni Gid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng awtoridad na hindi maikakaila. Ang babaeng ito ay walang ginawa,
kundi tumulong sa isang taong nangangailangan. Kung mayroon mang imoralidad dito, iyon ay ang panghihimasok ninyo sa pribadong buhay ng isang tao. Napanganga si Mang Tonyo, hindi inaasahan ang ganoong klaseng tugon mula sa isang estranghero na dapat sana ay takot. Ang mga tanod ay nagkatinginan, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Sa sino ka para pagsabihan kami? Pagtatanggol ni Mang Tonyo, pilit na pinaninindigan ang kanyang posisyon, ngunit ang kanyang boses ay hindi kasing lakas tulad kanina. Lalong tumindig si Gid. Ang kanyang katawan ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta kay Aluna. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumama kay Conchita na biglang nanahimik at umurong ng kaunti. I am just a man who was given shelter. Pero hindi ko hahayaan na saktan ninyo ang nagbigay sa akin ng kanlungan. Hindi ko hahayaan na dungisan ninyo ang pangalan ng isang babaeng malinis ang puso. Ang kanyang mga salita ay tila mga matutulis na dulo ng ice pick na tumutusok sa puso ni Conchita at nagdulot ng malalim na pagkatakot sa lahat ng nakarinig. Napaatras si Mang Tonyo. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang kanyang awtoridad. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit ang lalaking ito, sa kabila ng kanyang simpleng kasuotan at kawalan ng pagkakakilanlan, ay may kakaibang presensya na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging maliit. Hindi pa tapos ito, Aluna. Babalikan namin kayo. Banta ni Mang Tonyo bago marahas na tumalikod at naglakad palayo. Kasunod ang kanyang mga tanod. Sumunod si Conchita. Ang kanyang nangiti ay napawi. Napalitan ng isang mapait na ekspresyon. Isang matinding paghinga ng kaluwagan ang pinakawalan ni Aluna. Marahan siyang sumandal sa likod ni Gid. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap sa sarili. Ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang mag-isa na harapin ang mga pasakit ng mundo. Ang malaking anino ng katawan ni Gid ay tila isang balwarte na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga pananalita ng kanyang mga hipag at sa mapanghusgang tingin ng mga tao. Ang kanyang likod ay matibay, ang kanyang amoy ay panlalaki, at ang kanyang presensya ay tila isang kuta. Salamat, Gid. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Walang anuman, Aluna. Sagot ni Gid, hindi lumilingon. Tila ayaw basagin ang tahimik na sandali ng kanilang pagiging malapit. Nagsimulang magsitunawan ang mga usisero. Ang mga ilaw sa kabilang kalye ay nagsisimula ng patayin. Sa dilim, isang kakaibang pakiramdam ang lumaganap sa pagitan nila. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Isang sasakyan, isang itim na SUV na may tinted na salamin. Ang dahan-dahang gumulong sa kalsada. Ang malakas na ilaw nito ay tumama sa harap ng turo-turo. Sumilaw sa mga mata ni Aluna at Gid. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng kanilang pintuan. Ang makina nito ay naglalabas ng isang tahimik ngunit makapangyarihang tunog na tila naghihintay. Nanatiling nakatayo ang itim na SUV sa tapat ng kanilang pintuan. Ang makina nito ay naglalabas ng isang tahimik ngunit makapangyarihang tunog. Ang malakas na ilaw nito ay tumama sa mukha ni Aluna at Gid na tila nagbabala. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang gumulong ang sasakyan, lumayo sa paningin at naiwan ang dalawa sa ilalim ng madilim na gabi. Ngunit ang pag-alis nito ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, isang matinding sakit ng ulo ang biglang sumalakay kay Gid na tila may martilyong walang awang humahampas sa kanyang bungo. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang kanyang mukha ay namutla. Mga larawan na tila kidlat ang bumabalik sa kanyang isipan, mga fragments ng alaala na hindi niya maipaliwanag. Gid, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Aluna, hinawakan ang braso ng lalaki. Marahang umiling si Gid, pilit na pinipigilan ang pananakit. May nakikita ako. Mga sasakyan, mga boses,
ngunit malabo. Nang gabing iyon, matapos mapatahimik si Nanay Rosa at makisig, sinubukan ni Aluna na ayusin ang isang butas sa bubong na yero na ginawa ng nakaraang bagyo. Umakyat siya sa isang lumang hagdan, dala ang martilyo at pako. Ngunit sa kanyang pagtaas, dumulas ang kanyang paa. Nagulantang si Aluna at tila babagsak siya anumang sandali. Sa isang mabilis na paggalaw, humawak si Gid sa kanyang baywang. Sinuportahan siya upang hindi tuluyang bumagsak. Ang init ng kanyang mga kamay ay tumagos sa manipis na tela ng kanyang damit. Nagdulot ng isang kakaibang kilabot sa buong katawan ni Aluna. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ni Aluna ay puno ng pasasalamat. Samantalang ang mga mata ni Gid ay naglalaman ng malalim na pag-aalala. "Mag-ingat ka," bulong ni Gid. Ang kanyang tinig ay malalim at naglalaman ng matinding pag-aalala. "Ako na lang ang gagawa." Kinuha ni Gid ang martilyo at pako. Sa kanyang pag-akyat, napansin niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, nakasuksok sa isang butas sa ilalim ng bubong. Tila matagal nang nakalimutan. Kakaiba ang bigat nito. Nagkaroon siya ng isang kakaibang pakiramdam na dapat niyang tingnan ang laman ni John. Maingat niyang kinuha ang kahon at ibinaba kay Aluna. Nagtataka si Aluna sa kahon na yon. Hindi niya matandaan na may ganoong bagay sila. Nang buksan niya, isang manipis na alikabok ang umusbong sa hangin kasama ng amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Sa loob, naroon ang mga lumang dokumento, mga papel na tila opisyal, at isang sulat na may kulay na manilaw-nilaw na. Habang binabasa ni Aluna ang mga dokumento, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay mga ebidensya ng korupsyon sa ilalim ng Valeriano Shipping Company, ang kumpanyang responsable sa aksidente ng kanyang asawa. May mga detalye ng ilegal na pagpapalit ng mga bahagi ng barko, pagtatago ng kita, at paglustay ng pondo para sa mga mangingisdang biktima. Ang pangalan ng kanyang asawa, si Tomas, ay malinaw na nakasulat bilang isa sa mga nagsumbong. Pagkatapos ng mga opisyal na dokumento, may isang kulay abo na sobre na may pangalan niya. Ang sulat ay nakasulat sa hindi gaanong kaayusan. Tila isinulat sa gitna ng pagmamadali at pag-aalala. Ito ay mula sa kanyang yumaong asawa, si Tomas. Binasa niya ang mga salita, at ang bawat titik ay tila tumutusok sa kanyang puso. Ang sulat ay puno ng pagsisisi ni Tomas, ang kanyang labis na pagmamahal, at ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga pagkukulang bilang asawa, ang kanyang pagiging seloso, ang kanyang kawalan ng tiwala, at ang kanyang madalas na pagpaparamdam ng hindi pagiging sapat ni Aluna ay binanggit lahat. Sinabi rin niya na ang kanyang pagiging abala sa pagsiwalat ng katotohanan ay dahil sa kanyang pagnanais na ipagtanggol ang kanyang pamilya mula sa mga Valeriano. Ito ang kanyang paraan upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng sakit na naidulot niya. Nagtapos ang sulat sa isang simpleng linya, "Mahal na mahal kita, Aluna. Sana ay mapatawad mo ako." Ang mga luha ni Aluna ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng paglaya at pagpapalaya. Sa wakas, ang matinding bigat sa kanyang dibdib ay nabawasan. Ang sulat ni Tomas ay hindi lamang isang paghingi ng tawad. Ito ay isang pagpapalaya sa kanya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Matagal na siyang nagdadala ng sisi at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Iniisip na siya ang dahilan ng lahat ng nangyari. Ngayon, malaya na siya. Hindi na siya kailangang magpanggap na matatag. Sa wakas, malaya na siyang huminga. Hinimasa ni Gid ang kanyang likuran. Ang kanyang yakap ay isang matibay na kuta na nagpoprotekta kay Aluna mula sa lahat ng sakit. Hinayaan niya ang mga luha ni Aluna na dumaloy sa kanyang balikat. Ang init ng kanyang katawan ay naging kanlungan sa gitna ng malamig na katotohanan. "Hayaan mong lumabas ang lahat, Aluna," bulong ni Gid. Ang kanyang tinig ay malambot. "Kasama mo ako."
Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, napansin ni Aluna ang isang salita na paulit-ulit na nakasulat sa mga dokumento. Monte Valley. Bakit? Bakit may pangalan ng Monte Valley dito, Gid? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang tanong na yon ay tila nagdulot ng isang matinding kuryente sa katawan ni Gid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila may isang malalim na bangungot na bumabalik sa kanyang isipan. Ang kanyang hawak kay Aluna ay bahagyang humigpit, isang pahiwatig ng kanyang sariling kalituhan. Sa labas, sa madilim na sulok ng bahay, isang anino ang nagmamatiyag, si Conchita. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galak nang makita niya ang mga dokumento na nahulog mula sa kahon. Mabilis niyang dinampot ang isang pahina na naglalaman ng mga pangalan ng Valeriano Shipping Company at ng Monte Valley Group. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi, puno ng masamang balak. Hindi nakasagot si Gid sa tanong ni Aluna. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila may isang malalim na bangungot na bumabalik sa kanyang isipan. Ang hawak niya kay Aluna ay bahagyang humigpit, isang pahiwatig ng kanyang sariling kalituhan at pagkabigla. Naramdaman ni Gid ang matinding sakit ng ulo na tila may libo-libong pako ang tumutusok sa kanyang utak. Mga larawan ng pagkawasak at kaguluhan ang naglalaro sa kanyang isipan, ngunit hindi niya pa rin magawang buuin ang mga ito. Sa likod ng madilim na sulok ng bahay, isang anino ang nagmamatiyag, si Conchita. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galak nang makita niya ang mga dokumento na nahulog mula sa kahon. Mabilis niyang dinampot ang isang pahina na naglalaman ng mga pangalan ng Valeriano Shipping Company at ng Monte Valley Group. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi, puno ng masamang balak. Dali-dali siyang umalis, dala ang ebidensya na sa kanyang isipan ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Kinabukasan, isang maaliwalas na umaga ang sumalubong sa baler. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang abala, sina Aluna at Gid sa paghahanda ng kanilang mga paninda, isang grupo ng mga kalalakihan ang biglang pumasok sa kanilang bakuran. Ang mga ito ay matitikas, may matatalim na tingin, at ang bawat isa ay may dalang bakal. Pinamunuan sila ng isang lalaking may peklat sa mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Nasaan ang mga papeles? Ibigay ninyo sa amin ang mga dokumento na itinago ni Tomas. Sigaw ng lalaking may peklat, ang kanyang tinig ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan ni Aluna. Nagulantang si Aluna. Nakuha pala ni Conchita ang mga dokumento at ibinigay sa mga kaaway. Tumingin siya kay Gid. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Wala kaming alam sa mga sinasabi ninyo. Matapang na pahayag ni Gid, tumayo sa harap ni Aluna, handang protektahan siya. Umalis kayo rito. Aba, matapang ka ah. Ngumisi ang lalaking may peklat. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Kung ayaw ninyong ibigay ang mga papeles, sisiguraduhin naming magsisisi kayo. Sa isang iglap, sumugod ang mga kalalakihan. Ang mga bakal na hawak nila ay kumintab sa sikat ng araw. Mabilis na ipinuwesto ni Gid ang kanyang sarili sa harap ni Aluna at sa isang serye ng mga mabilis na galaw, hinarangan niya ang mga atake. Ang kanyang mga kamao ay tila may sariling isip. Ang bawat suntok ay may lakas at presisyon. Tila sanay na sanay siya sa pakikipaglaban. Ngunit sa kanyang pagtatanggol, may isa sa mga kalalakihan ang umikot sa kanyang likuran. Sa isang mabilis na paggalaw, binalak ni Gid na baliktarin ang sitwasyon. Ngunit nang sinubukan niyang umikot, may tumama sa kanyang ulo. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang sentido at ang kanyang paningin ay nanlabo. Napahawak siya sa kanyang ulo, ang kanyang balanse ay nawala. Gid! Sigaw ni Aluna, puno ng pangamba. Sinamantala ng mga kalalakihan ang pagkakataon. Sinugod nila si Gid ng sabay-sabay. Natumba si Gid sa semento. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na ibabaw. Ang kanyang mga mata
ay unti-unting nagsara. Ang kanyang katawan ay bumagsak na tila isang punong pinutol. Kunin ninyo ang mga papeles. At kung hindi magsalita ang babae, sunugin ninyo ang buong lugar. Utos ng lalaking may peklat. Lumapit ang dalawang kalalakihan kay Aluna. Ang kanilang mga kamay ay marahas na humawak sa kanyang mga braso. Pilit siyang hinihila upang magsalita. Natigilan si Aluna, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi siya makakilos. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa matinding pangamba. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Makisig na umiiyak sa isang sulok na kayakap kay Nanay Rosa. Bitawan ninyo ang manugang ko. Malakas na sigaw ni Nanay Rosa na biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit puno ng tapang. Pilit niyang hinagmamadaling dinala ni Aluna si Nanay Rosa sa pinakamalapit na ospital, isang lumang gusali na halos gumuho na. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib habang nakikita ang biyenan na halos hindi na humihinga. Ang kanyang mga labi ay namumutla. Hinila niya si Gid na walang malay sa gilid ng daan, pilit na humihingi ng tulong. Ipinasok si Nanay Rosa sa emergency room, ngunit mabilis na lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Aluna, kailangan ng nanay mo ng operasyon agad. Kritikal ang kanyang kondisyon sa puso, pero malaki ang kailangan nating halaga. Pahayag ng doktor. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pighati. Pakiramdam ni Aluna ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang kaunting pera niya mula sa turo-turo ay sapat lamang para sa pang-araw-araw nilang gastusin, hindi para sa malaking operasyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit siyang naghahanap ng solusyon. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, sumulpot si Conchita. Ang kanyang muka ay puno ng panunuya. Ayan, Aluna, karma na yan. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na santo. Tapos ngayon, ang nanay pa ang magdurusa sa kasamaan mo. Sigaw ni Conchita habang iginagala ang kanyang paningin sa paligid. Hinahanap si Gid. Akala mo ba hindi ko alam? Ang mga papeles, Aluna. Ibigay mo sa akin ang mga papeles na ninakaw mo sa aking kapatid at baka sakaling tulungan ko ang nanay. Ate Conchita, walang kinalaman ng nanay dito. Ibigay mo na si Makisig sa akin. Ibalik mo ang anak ko. Umiiyak na pakiusap ni Aluna. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Sa gitna ng matinding sakit. Ngumisi si Conchita. Naku, Aluna, wala na rito si Makisig. Kunin mo muna ang mga papeles at pagkatapos ay pag-iisipan namin kung ibabalik namin ang bata. Tingnan natin kung gaano mo kamahal ang nanay at ang anak mo. Umalis si Conchita, iniiwan si Aluna na nakatulala. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa sakit at pangamba. Lumabas si Aluna sa ospital. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Nabasag siya ng tuluyan. Walang natitira sa kanya. Ang kanyang anak ay nasa panganib at ang kanyang biyenan ay nasa bingit ng kamatayan. Naramdaman niya ang matinding sakit ng pagbagsak sa putikan. Ang malamig at basang lupa ay tila sumasaklob sa kanyang pag-asa. Lumuhod siya sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga palad ay nakatuon sa langit. Pilit na humihingi ng tulong, ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga luha ay umaagos nang walang humpay, humahalo sa putik. Isang simbolo ng kanyang nawasak na buhay. Makisig, anak ko. Nanay, bulong niya, ang kanyang tinig ay punong-puno ng desperasyon. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Gid. Ang kanyang ulo ay ibalot ng benda, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok kay Aluna. Nasaksihan niya ang bawat patak ng luha, ang bawat panginginig ng kanyang balikat, ang bawat hibla ng pag-asa na unti-unting namamatay sa loob ng babae. Tila isang manipis na kurtina ang biglang nahawi sa kanyang isipan. Ang mga larawan, ang mga boses, ang mga pangalan,
Lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga piraso ng kanyang nakaraan ay unti-unting nagsama-sama, bumubuo ng isang malinaw na larawan. Ang mga salitang Montevalle at Valeriano ay tila kidlat na nagliwanag sa kanyang utak. Ang itim na SUV, ang agila sa kanyang relo. Ako si Gideon, Gideon Montevalle. Ang pangalang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, malakas at malinaw. Ang lahat ng init at pagiging payak na kanyang pinaniwalaan ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Ang kanyang katawan ay tila nababalutan ng isang hindi nakikitang kalasag. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na matagal nang natutulog. Ang kanyang puso ay hindi na ang dating puso na puno ng pagkalito, kundi isang puso na puno ng galit at desisyon. Dahan-dahang lumapit si Gideon kay Aluna. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng pagtukoy. Lumuhod siya sa tabi ni Aluna, sa gitna ng basang putikan. Walang sinabi, ngunit gamit ang isang malinis na panyo na inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang pantalon, marahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Aluna. Ang kanyang mga kamay ay hindi na ang dating nanginginig na mga kamay, kundi matatag at puno ng kapangyarihan. Tumingin si Aluna sa kanyang mga mata, naghahanap ng kasagutan. Ngunit ang nakita niya ay hindi na ang Gid na kanyang nakilala. Ang mga mata ni Gideon ay naglalaman ng isang malamig na apoy, isang pangako ng paghihiganti na magpapaalab sa kadiliman. Ako na ang bahala, mahal ko. Ang kanyang tinig ay malalim, kalmado, ngunit may pahiwatig ng napakalakas na kapangyarihan na matagal nang natutulog. Mula sa nakatagong bulsa sa loob ng kanyang jacket, hinugot ni Gideon ang isang maliit na telepono na may mahabang antena. Ito ay isang satellite phone, isang kagamitan na hindi pangkaraniwan sa isang lugar na gaya ng baler. Binuksan niya ito at ang screen ay naglabas ng isang mahinang ilaw. Dinial niya ang isang numero. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng mabilis at may pagtukoy. Itinaas niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay muling tumama kay Aluna na tila nagbibigay ng isang tahimik na pangako. Ang kanyang boses ay malamig, matigas, at naguutos, puno ng kapangyarihan na umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Buhay ako. Dalhin ang lahat ng tao sa baler. Ngayon na. Ang telepono ay ibinaba ni Gideon. Ang malakas na tunog mula sa kabilang linya ay tila isang nakakabinging katahimikan sa loob ng isipan ni Aluna. Ang malakas na tunog mula sa kabilang linya ay tila isang nakakabinging katahimikan sa loob ng isipan ni Aluna. Nakatayo siya roon, nakatingin kay Gideon. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang Gid na kanyang nakilala ay isang simpleng tao, isang estranghero na naghahanap ng kanlungan. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay may isang aura ng kapangyarihan at awtoridad na tila nagmula sa ibang mundo. Gid, sino ka talaga? Ang kanyang tinig ay mahina. Halos hindi marinig. Hindi sumagot si Gideon. Sa halip marahan niyang hinawakan ang kamay ni Aluna. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim ngunit may bakas ng pangako. Pagkatapos nito, ipapaliwanag ko ang lahat, Aluna. Sa ngayon, kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi nakasagot si Aluna. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang kakaibang init. Ang init na yon ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa pagtitiwala. Ang lalaking ito, sa kabila ng kanyang mga lihim, ay hindi siya pinabayaan sa gitna ng unos. Mula sa malayo, nagsimulang marinig ang isang mababang ingay. Unti-unting lumakas ang tunog na yon, tila isang malaking pukyutan na papalapit. Nang tumingala sila sa kalangitan, isang itim na anino ang lumitaw. Ito ay isang helicopter. Ang mga rotor nito ay gumagawa ng isang malakas na tunog na bumubulabog sa katahimikan ng gabi. Kasunod nito, mula sa kalsada,
Isang mahabang pila ng mga itim na SUV ang dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga ilaw ay nagbibigay ng isang nakakasilaw na liwanag. Sa loob lamang ng ilang oras, ang Baler na dating tahimik at payapang lugar ay biglang nagbago. Ang ospital na dating puno ng kapayapaan ay ngayoy binabalot ng kaguluhan. Isang grupo ng mga kalalakihan, nakasuot ng itim na uniforme, ang mabilis na pumasok sa loob. Ang bawat isa ay may hawak na armas. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at propesyonal. Lumapit ang isang lalaki kay Gideon. Ang kanyang mga kilos ay puno ng paggalang. Ito ay si Mang Cesar, ang head security ng Montevalle Group. "Sir, nandito na po kami. Ano po ang inyong utos?" Kinuha ni Gideon ang isang itim na card mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ito ay isang platinum card, isang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Bayaran ang lahat ng gastusin sa operasyon ni Nanay Rosa at siguraduhin mong bibigyan siya ng pinakamagaling na doktor. "Masusunod po, sir." Tugon ni Mang Cesar. Kinuha ang card. Sa loob ng ilang minuto, ang operasyon ni Nanay Rosa ay nagsimula. Si Aluna ay nakaupo sa labas ng emergency room. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Ngunit meron ding isang kakaibang pakiramdam ng kaluwagan. Samantala, lumapit si Mang Cesar kay Gideon. "Sir, nakalocate na po kami sa kinaroroonan ng batang si Makisig. Nasa lumang bodega po siya sa kabilang bayan. Si Leandro Valeriano po nandoon din." Ang mga mata ni Gideon ay nagliliyab sa galit. Hindi na siya ang Gid na may amnesia. Siya ay si Gideon Montevalle, ang taong may kakayahang ilipat ang mga bundok. Ihanda ang lahat. Pupuntahan natin sila. Habang naghahanda ang grupo, lumapit si Aluna kay Gideon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Gid, mag-ingat ka." Tumingin si Gideon kay Aluna. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang kakaibang lambot. "Huwag kang mag-alala, Aluna. Ibabalik ko si Makisig sa'yo. Ito ang pangako ko." Binigyan niya si Aluna ng isang mabilis na yakap, isang kilos na puno ng pangako. Saka siya tumalikod at sumakay sa itim na SUV. Ang kanyang mga kilos ay matatag, puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa daan. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang layunin, ang iligtas si Makisig at ilibing ang Valeriano. Sa kanyang pag-alis, napansin ni Aluna ang isang maliit na detalye. Sa kabila ng pagiging mayaman ni Gideon, hindi niya tinanggal ang simpleng pulang tali na ginawa ni Aluna para sa kanya. Ang pulang tali ay nananatiling nakakabit sa kanyang pulso, isang maliit na simbolo ng kanilang koneksyon sa gitna ng kaguluhan. "Sir, may isa pa po pala akong ulat," pahayag ni Mang Cesar habang nasa loob na sila ng sasakyan. Si Leandro po nakikipag-ugnayan sa isang politiko na may balak po sanang tumakbo bilang gobernador. May mga papeles po silang pinag-uusapan na may kinalaman sa mga kaso ninyo. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Gideon. Ibig sabihin, mas marami pa tayong aayusin. Sa loob ng lumang bodega sa kabilang bayan, nag-iisa si Leandro Valeriano, may bakas ng matinding pagkabahala sa kanyang mukha. Hawak niya si Makisig. Ang bata ay nakabalot sa isang lumang sako. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa isang sulok, nakatayo si Conchita. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik. Nag-iisip na sa wakas ay makukuha na niya ang lahat ng kanyang ninanais. "Naku, Leandro, siguraduhin mong magagamit natin ng maayos ang batang ito. Malaki ang makukuha natin dito." Bulong ni Conchita. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Ngumisi si Leandro. "Huwag kang mag-alala, Conchita. Ito ang magiging susi natin para tuluyan ng mawala si Gideon Montevalle. Kapag nakuha natin ang mga papeles at naitago siya, walang makapipigil sa atin." Biglang yumanig ang buong bodega. Ang malakas na tunog
ay tila nagmula sa pagsabog ng isang pader. Nagulantang si Leandro at Conchita. Ang pintuan ng bodega ay biglang bumukas at mula sa labas, pumasok si Gideon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Aluna. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala para sa kanyang anak. Sumunod ang isang grupo ng mga armadong kalalakihan. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at propesyonal. Leandro Valeriano, malalim na sambit ni Gideon, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Bitawan mo ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Leandro, hindi inaasahan ang pagdating ni Gideon. Mabilis niyang itinulak si Makisig sa harapan niya. Ginagawa itong panangga. Huwag kang lalapit, Gideon. Kung lalapit ka, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang batang ito na buhay. Ang kapal ng mukha mo, Leandro. Sigaw ni Aluna. Sinusubukang lumapit, ngunit pinigilan siya ni Gideon. Conchita, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumama kay Conchita. Ngumisi si Conchita. Naku, Gideon, huwag kang magpanggap. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng ginagawa mo? Ang mga papeles, nandyan sa akin. Alam kong ang Monte Valley Group ang may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid ko. Walang kinalaman ng Monte Valley Group sa pagkamatay ng asawa mo, Conchita. Ang Valeriano Shipping Company ang may kasalanan. Mariing pahayag ni Gideon. Ang mga papeles na hawak mo ay ebidensya ng kanilang korupsyon, hindi sa Monte Valley. Pinamilog ang mga mata ni Conchita, hindi makapaniwala. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang grupo ng mga pulis ang pumasok sa bodega. Pinamunuan sila ng isang matanda at seryosong opisyal. Leandro Valeriano, you are under arrest for kidnapping and illegal detention. Pahayag ng opisyal, ang kanyang tinig ay malakas at puno ng awtoridad. Nanigas si Leandro. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng pulisya. Pilit siyang lumaban, ngunit mabilis siyang pinusasan ng mga pulis. Nakangisi si Gideon. Leandro, you are finished. Ang lahat ng iyong ari-arian, lahat ng iyong kumpanya ay aking kukunin. At hindi lang iyon, ang lahat ng kaso na itinago mo, lahat ng buhay na sinira mo, ay babayaran mo sa kulungan. Isang tawag lamang ang ginawa ni Gideon. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga financial experts at lawyers, dala ang mga dokumento na nagpapatunay ng paglilipat ng lahat ng ari-arian ng Valeriano Group sa Monte Valley Group. Ang dating malakas na imperyo ni Leandro ay biglang bumagsak na tila isang baraha. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Samantala, lumapit si Aluna kay Makisig. Ang kanyang mga luha ay umaagos nang walang humpay. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang init ng katawan ni Makisig ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Si Gideon ay nakatayo sa likuran nila. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kakaibang lambot. Habang pinapanood ang mag-ina, lumapit si Conchita kay Aluna. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Aluna, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Nalinlang lang ako ni Leandro. Patawarin mo ako, Aluna, please. Nagmakaawa siya. Lumuhod sa harap ni Aluna. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa mga binti ng byuda. Tumingin si Aluna kay Conchita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Ngunit mayroon ding isang matinding determinasyon. Marahan niyang inalis ang kamay ni Conchita mula sa kanyang binti. Ate Conchita, matagal na kitang pinatawad sa lahat ng ginawa mo. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang sakit na idinudulot mo sa amin. Ang mga salita ni Aluna ay tila isang matalim na balaraw na tumama sa puso ni Conchita. Tumayo si Conchita. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla at sakit. Nakita niya ang kanyang sarili, nag-iisa at walang-wala.
Pinaalis ng mga pulis si Conchita mula sa bodega. Lumabas siya, ang kanyang muka ay puno ng luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang dating mataas na posisyon sa lipunan ay biglang naglaho. Naiwan si Gideon at Aluna sa loob ng bodega kasama si Makisig. Ang lahat ng kalungkutan at sakit ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kanilang kaluwagan, mayroong isang hindi maipaliwanag na tensyon. Si Gideon ay hindi na ang Gid na kanyang nakilala. Siya ay si Gideon Montevalle, ang taong nagtataglay ng kapangyarihan. Tumingin si Gideon kay Aluna. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, ngunit ang kanyang mukha ay matigas pa rin. Aluna? Bulong niya. Kailangan nating mag-usap. Nanatili ang tensyon sa pagitan ni Gideon at Aluna sa gitna ng katahimikan ng bodega. Ang bawat sulyap, bawat hininga, ay tila nagtatago ng hindi masabi. Lumipas ang ilang araw. Mabilis na gumaling si Nanay Rosa at ang turo-turo ay muling bumalik sa dati nitong sigla, mas maganda at mas malinis pa kaysa dati. Ngunit ang bagong dating na mga security guards na nakapalibot sa kanila ay tila naglalagay ng isang di nakikitang dingding sa pagitan ng Aluna at sa mundo na kanyang kinagisnan. Naiwang mag-isa si Aluna sa loob ng bago niyang turo-turo na itinayo ni Gideon. Ang lahat ng kagamitan ay bago at moderno. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaginhawaan, naramdaman niya ang isang kakaibang kalungkutan. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na karagatan. Ang simoy ng hangin ay yumakap sa kanya, ngunit hindi nito kayang punan ng puwang sa kanyang puso. Maraming oras ang ginugol ni Gideon sa Manila, abala sa pag-aayos ng kanyang imperyo. Ang bawat araw na lumilipas ay tila naglalayo sa kanya kay Aluna. Ang dating Gid na simpleng tumutulong sa pagluluto at paghuhugas ng pinggan ay ngayoy isang makapangyarihang negosyante na tila kabilang sa isang mundo na hindi niya kayang abutin. Hindi niya gustong maging isang gold digger o maging isang trophy wife na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Hindi niya kailangan ang kayamanan ni Gideon. Ang kailangan niya ay ang simpleng Gid, ang taong nagmamahal sa kanya sa gitna ng kahirapan, ang taong handang ipagtanggol siya sa gitna ng unos. Nagsimulang lumaki ang puwang sa pagitan nila. Isang puwang na hindi kayang punan ng anumang kayamanan. Naramdaman ni Aluna na unti-unti niyang nawawala ang kanyang sarili, ang kanyang pagkakakilanlan. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, isang gabi, habang nag-iisa si Aluna sa kanilang bahay, nagdesisyon siya. Hindi niya kayang mabuhay sa isang mundo na hindi niya maintindihan. Hindi niya kayang maging isang alipin ng kanyang pasasalamat. Kailangan niyang hanapin ang kanyang sariling pagkakakilanlan, ang kanyang sariling kaligayahan. Marahan siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Ilang piraso lamang ng damit, ang larawan ni Makisig, at ang lumang kamiseta ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang mga kilos ay tahimik, ngunit puno ng determinasyon. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang ito ang tanging paraan upang mahanap niya ang kanyang sarili. Sa kanyang pag-iimpake, natagpuan niya ang lumang damit ni Gid, ang simpleng t-shirt na suot nito nung una silang magkakilala. Hinawakan niya ito, ang kanyang mga daliri ay marahang dumulas sa malambot na tela. Isang patak ng luha ang umagos sa kanyang pisngi, nahulog sa tela. Isang simbolo ng kanyang pagmamahal at sakit. Ang Gid na yon, ang Gid na kanyang nakilala, ay tila isang panaginip na unti-unting naglalaho. Marahan niyang binuksan ang pintuan ng kanilang bahay. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ang labas ay madilim. Ang mga bituin ay nagkukubli sa likod ng makapal na ulap. Ang simoy ng hangin ay malamig, tila nagpapaalam sa kanya. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ng kanyang mga luha. Nang siya ay lalabas na, isang anino ang tumambad sa kanyang harapan. Isang figura na matangkad at malakas, nakatayo sa ilalim ng madilim na gabi. Ang kanyang mga balikat ay malapad,
Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may bakas ng pamilyar na lambot. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng puting t-shirt, katulad ng damit na kanyang hawak kanina. Si Gideon. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa kanyang pagtakas. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng 1,000 katanungan, 1,000 damdamin na hindi masabi. Ang hangin ay tila nanahimik, ang lahat ng ingay ay biglang naglaho. Tanging ang kanilang mga paghinga lamang ang naririnig. Saan ka pupunta, Aluna? Ang kanyang tinig ay malalim, kalmado, ngunit may pahiwatig ng sakit. Ang tinig na yon ay hindi na ang dating nag-uutos na tinig ni Gideon Montevalle, kundi ang malambot at nag-aalalang tinig ni Gid. Ang tanong ni Gideon ay tila isang malalim na hibla na humawak sa puso ni Aluna, pilit na humihila sa kanya pabalik sa isang mundo na hindi niya alam kung saan siya nabibilang. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng matinding pagkabahala, ay ngayoy naglalaman ng isang kakaibang lambot, isang damdaming matagal na niyang hinahanap. Saan ka pupunta, Aluna? Ang kanyang tinig ay malalim, kalmado, ngunit may pahiwatig ng sakit. Ang tinig na yon ay hindi na ang dating nag-uutos na tinig ni Gideon Montevalle, kundi ang malambot at nag-aalalang tinig ni Gid, ang simpleng taong minahal niya sa gitna ng unos. Pinikit ni Aluna ang kanyang mga mata, pilit na inaalala ang dahilan kung bakit siya nagdesisyon na umalis. Ang layo sa pagitan ng kanilang mga mundo ay tila isang malawak na karagatan na hindi niya kayang tawirin. Ngunit sa harap niya, nakatayo si Gideon, hindi bilang isang makapangyarihang negosyante, kundi bilang isang simpleng lalaki nakasuot ng ordinaryong puting t-shirt, katulad ng damit na kanyang hawak kanina. Hindi ko alam, Gid, bulong ni Aluna. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung saan ako nabibilang sa mundo mo. Hindi ko kayang maging isang manika na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Marahang lumapit si Gideon. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng pagtukoy. Hinawakan niya ang kamay ni Aluna. Ang init ng kanyang palad ay dumaloy sa kanyang balat, isang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya ang Gid na walang malay, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman pa rin ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi ako magtatayo ng hawla para sa iyo, Aluna. Pahayag ni Gideon, ang kanyang tinig ay puno ng pangako. Titingnan ko kung paano ko aalagaan ang puso mo. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi ka nakikita sa aking tabi. Ang tunay kong bahay ay ang iyong puso, Aluna. Isang matinding paghinga ng kaluwagan ang pinakawalan ni Aluna. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lahat ng kanyang takot, ay tila biglang naglaho. Sa harap niya, nakatayo ang isang lalaking handang iwan ang lahat para sa kanya. Hindi siya kailangang magbago para sa kanya. Hindi siya kailangang magpanggap na matatag. Ang kailangan niya lamang ay maging siya, ang simpleng Aluna na may mabuting puso. Marahang lumuhod si Gideon sa kanyang harapan, hindi naglalabas ng mamahaling singsing na may malaking diamante, kundi isang simpleng pulang tali, ang tali na ginawa ni Aluna para sa kanya. Hindi ako magbibigay sa iyo ng kayamanan, Aluna. Ibibigay ko sa iyo ang aking pangako. Ang pangako na mamahalin kita hanggang sa dulo ng aking buhay. Ang pangako na poprotektahan kita sa lahat ng oras. Ang pangako na magiging kasama mo ako sa bawat pagsubok ng buhay. Gusto mo bang maging asawa ko, Aluna? Hindi bilang isang Montevalle, kundi bilang ang Gid na minahal mo sa gitna ng uns. Ang mga luha ni Aluna ay nagsimulang dumaloy, ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. Wala siyang pakialam sa kayamanan, sa posisyon, sa lahat ng bagay na panlabas. Ang kailangan niya lamang ay ang pagmamahal na kanyang naramdaman mula kay Gid. Oo, o Gid, bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Oo, mahal ko. Gusto kitang maging asawa.
Niyakap ni Gideon si Aluna ng mahigpit. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, ay tila biglang naglaho. Ang tanging nanatili ay ang kanilang pagmamahal. Sa sumunod na mga araw, isang payapa at masayang umaga ang sumalubong sa baler. Nagising si Nanay Rosa at sa kanyang paggaling, ipinaalam ni Gideon na opisyal na niyang isinuko ang kanyang posisyon bilang CEO ng Monte Valley Group. Sa halip, itinatag niya ang Tomas Santillan Foundation, isang pondo na magbibigay ng tulong at suporta sa mga mangingisda at kanilang pamilya sa baler. Isang pagpaparangal sa alaala ng yumaong asawa ni Aluna. Ito ang kanyang paraan upang ayusin ang mga kamalian ng nakaraan at magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Magkasama silang pumunta sa libingan ni Tomas. Tahimik na inilapag ni Aluna ang isang sariwang bulaklak sa puntod ng kanyang yumaong asawa. Isang matinding kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa wakas, napatawad na niya si Tomas sa lahat ng sakit na naidulot nito sa kanya. Ang kanyang puso ay malaya na, handa nang tumanggap ng bagong pag-ibig. Sa isang sulok ng palengke, may isang babaeng nakaupo sa gitna ng mga basurang nakakalat. Pilit na nangangalakal ng mga recyclable materials. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, ang kanyang mukha ay marumi, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Si Conchita, ang dating mapagmataas na babae, ay ngayon nag-iisa, inabandona ng lahat, nagbabayad sa lahat ng kanyang kasamaan. Ito ang batas ng karma, walang sino man ang makakatakas. Ang gabi ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng takot. Sa halip, isang mainit na liwanag ang pumupuno. Sa bagong itinayong turo-turo ni na Aluna at Gideon, ang amoy ng nilulutong isda at sariwang kanin ay bumalot sa buong lugar. Ang tawa ni Makisig ay pumupuno sa buong silid habang abala si Gideon sa pagluluto. Ang kanyang mga kilos ay hindi na kasing gaan tulad ng dati, ngunit puno ng pagmamahal. Lumapit si Aluna sa kanya, niyakap siya mula sa likuran. Ang kanyang pisngi ay dumampi sa malapad na likuran ng lalaki. "Masarap ang luto mo, mahal ko," bulong niya. Lumingon si Gideon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Aluna. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa kanyang mga palad. "Salamat sa iyo, Aluna. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal." Sa loob ng kanilang munting tahanan, sa gitna ng simpleng buhay, natagpuan ni na Aluna at Gideon ang kanilang sariling bersyon ng walang hanggang kaligayahan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi binuo sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pagtitiwala, pag-unawa, at ang kakayahang lumaban sa gitna ng unos. Ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ay hindi ang mga ari-arian o ang mga posisyon, kundi ang isang pusong tapat na handang magmahal at ipagtanggol ang tama.